dali nila yun sa laboratory at isa-subject nila sa pounds per square inch na test. Kailangan ma-achieve niya yung 3,000 PSI. So, ibig sabihin no, pag na-achieve niya na yon, talagang okay na yung ating pong parking. Yan. Pero confident naman no sila na ma-attain yon kasi yan po ay ready mix ang ginamit. Hindi po yan mano-manong haluan. No? Medyo na-delay ho sila ng konti kasi dahil ho dun sa ulan. Nakita ko ho sila dito pagka nung inabot sila ng ulan, talagang walang tigilan kasi hindi pwedeng pabayaan, titigas. Kaya kahit umuulan ho dyan, basa yung mga tao, inaayos nila, tapos tatakpan nila ng lona yon, lalatagan nila ng napakalaking lona para yung tubig ho ay hindi humalo doon sa ready mix. Kung hindi tatabang, hindi ma-achieve yung talagang desired number of PSI. So, ang maganda ho nun, kahit nasa opisina ako, kahit nasaan ako, monitor ko lahat yung nangyayari dito, loob at labas. No? So ngayon po ay so curing time na lang po yan. Tapos yung nasa likod, yung gazebo, ongoing na. Medyo may structure na siya. At I think itong araw na ito ay sesementohin muna nila yon. Tapos tsaka lalagyan ng buhangin, tsaka lalagyan ng bricks. Yun po, 4x4 siya. So 16 square meters yung gazebo doon na po pwede nating gamitin for fellowship or kaya naman po pagka mayroong okasyon na may lulutuin, pwedeng gamitin yung area na yun para wala sa loob ng building ang luto. Kasi ang gusto nating mangyari talagang malinis na malinis yung loob natin. Unti-unti po, unti-unti. At ma-achieve din natin yan. No? So salamat ho doon sa ating mga kapitbahay dyan sa Progressive 14 and 16 na tayo po ay pinayagan. No? Ang lalaki po nung ready mix na yon na pumasok dyan. Tsaka yung truck ng buhangin na ang lalaki. At saka yung nagdala-dala ng mga bakal na ang dadami, ang lalaki din, tsaka graba. So, kaya yun po, salamat kay Kuya Jun. Andiyan ba si Kuya Jun? Ayun, si Kuya Jun po, siya ang ating president ng Homeowners Association natin dyan sa Progressive 14 and 16. And sa tulong po ni Kuya Jun ay naging maaliwalas at maayos po yung ating pagpapagawa dito. No? Salamat Kuya Jun and sa lahat ng officers ng ating HOA sa Progressive 14 and 16. So yun, tas konting linis na lang ho yan, tapos pati yung daanan natin doon at ipag-pray nyo po kasi mukhang nilalakad na rin po na yung kalye na ito ay sesementohan na. No? So I think ongoing na ho yata yung ano niyan, yung application niyan sa barangay para mapasemento. And yung pong bakanting lote diyan, baka hindi ako sigurado. Baka daw ho tayuan ng eskwelahan ng high school. So, yung pong likod natin dito, the same size of property natin, 1,705, yun nandito po sa likod. Binebenta po yan, baka gusto nyong bilhin. So, yan po ay 25 million. 25 million po, no? Kasing laki nito. Nung binili po natin ito, 3 million. 3 million. Yan pong kabila ngayon, binebenta na 25 million. Yung dito po sa kabila, tinatawaran ito kasi tinatawaran ng 28 million. The same size ho natin. Kasi 4 na lote yan na magkakapatid na pare-pares ang sukat. So itong katabi natin dito, kila Kuya Romy, tinatawaran sa kanya ng 28 million, ayaw niyang ipagbili. So, nung hinukay po yung mga semento doon at si semento yun nung lilinis, yung pong septic tank doon, minarkahan pala nung foreman kung kailan sila nag-pull out dito. So, nag-start sila ng September 4 and nag-pull out sila ng October 10, 2012. 2012. So, kaya bilangin nyo po, 2012 hanggang ngayon 2023. In a span of 11 years?
In a span of 11 years, from 3 million na ang presyo na ho nito ngayon, nagre-range na siya sa 25 to 30 million. Yung property pa lang po. Wala pa yung development. Kaya nga pag sinabi na, pag kinumpute natin pati itong building, pati ang bagong pinasemento natin dyan, siguro around nasa 65 to 70 million na po itong the whole property. So kanina po sinishare ko dun sa mga kalalakihan kay Kuya Romy at saka kay Kuya Crispin na desire ng puso po ng inyong pastor na kasi iniisip ko, sabi ko, Lord, ba't mo kami binigyan ng ganyang kalaking property? Ba't mo kami binigyan ng ganyang kalaking building? Tapos ngayon, nagpapasemento pa kami ng parking na ngayon, no, biglang lumaki, no? Biglang umaliwalas. So, parang laki pala talaga ng parking namin. And nagsubok po ako ng computation eh. Kumuha ako ng computation sa Google. Ilang sasakyan ang kayang ilaman yan. Parang nasa 50 na sasakyan yata, up to 60 na sasakyan kung aayusin mo talaga yung parking space niya. So ganun po yung kayang i-accommodate niyan. But anyway, sabi ko po nung kay Kuya Romy at kay Kuya Crispin kanina, ang desire ng puso ko ay kasi inisip ko, Lord, ba't mo kami binigyan ng ganitong building? Ba't mo kami binigyan ng ganitong property? Siguro naman hindi lang para sa amin ito. Alam kong gusto mo kaming i-bless. At napaka-generous na mga tao dito in terms of giving. And siguro, Lord, gusto mo rin kaming maging blessing doon sa mga ibang Christian churches sa paligid namin na wala silang kakayahang bumili at magpatayo ng ganito, pero kailangan nila ng venue para sa kanilang mga special occasion or special activities. So sabi ko, Lord, kung yun man ang direction mo sa amin, definitely hindi namin nenegosyohin to. Hindi ito pang negosyo. Ano po? Itong building at property na ito, hindi pang business. Ito ay para maging channel of blessing din tayo doon po sa mga maliliit na churches na wala silang ganitong venue, tapos wala silang pera para mag-rent sa mga event places na ang mamahal. Kasi syempre negosyo yun eh. So sabi ko, Lord, makover lang yung utilities, makover lang yung maintenance, that's it. No? Kung dumating man yung time na yon na may mga Christian churches po o kaibigan ninyo na wala silang venue pero may gaganapin silang training o may gaganapin po silang Christian event, then sabi ko, Lord, kung loloobin mo, gusto ko po, Lord, na maging channel of blessing kami sa kanila. Pero wag nating ninegosyohin. Hindi ito pang business, ito ay pang ministry. Kaya sabi ko kay Lord, kung gusto mo pong maging training center ito, Bible training center in the future, kung buhay pa ako, then why not? Yun po ang desire ng heart ko. So nag-uusap kami ni Engineer Kit at sinishare ko po ito sa kanya. Sabi niya sa akin, Pastor, pwede naman yung parking lot mo, hindi natin tatanggalin yan. Parking space pa rin yung ibaba mo, building ang taas mo. So tayuan natin ang building yan. Yan yung sanctuary mo. Tapos itong pinaka-sanctuary mo ngayon, since naka-design talaga yan for classroom, convert mo sa classroom lahat yan. Parking space ang baba mo, sanctuary yung nandoon mo, classrooms itong mga dito, offices and other Anyway, ito pong kinatatayuan kong ito, butaso ito eh. Kasi naka-design ito na merong hagdan dito pataas. No? Pwedeng pumanikho dito at ito ay hallway talaga yan. Hallway. Yan. So kaya po ganyan ang design yan eh. Kaya ang daming pinto eh. Hindi mo napansin, dami yung pinto pati dun sa baba. It's because yun po yung intention. So kaya hindi ko po alam kung ano ang direction ni Lord sa atin. Actually, nag-iisip po ako nung kasama ko si engineer dito, ipaputol ko tong mga poste na to eh. Para walang posting nakaharang. Kaya lang, kung maglalagay tayo ng sanctuary doon, wag nang putulin yan, di ba? Kasi gagawin namang classroom. Tapos sabi sa akin ni Engineer Kit, tsaka walang problema, Pastor, lagyan natin ng one-floor elevator para pati naka-wheelchair sa inyo matatanda ay makakapanik doon sa sanctuary nang hindi dadaan sa hagdan. So one-floor elevator lang tayo.
Sabi ko, pwede ba yun? Akala ko pang hanggang third floor o fourth floor ang elevator. Hindi, kung gusto mo, second floor lang, no? One floor elevator ka lang, pwede yun. Lalagyan natin dyan kung gusto mo. Sabi ko, sige, engineer, abonohan mo munang lahat yung sinasabi mo sa akin. Siguro sa loob-loob ni engineer, di pa nga kayo bayad doon sa mag-aabono na naman ako. But praise the Lord kasi po talagang lahat timing ho ng Panginoon. Kasi ang sabi ho sa akin ni engineer nung gagawin nila yan, Pastor, mag-i-start tayo dyan mid of October na or towards the end of October. So by kinukwenta ka mga 30 days or 45 to 40 days, doon nyo palang magagamit yan. Kinukwenta ko siguro December 10. Sabi ko, pwede na ba namin magamit ng December 10? Sabi niya, pwede naman, Pastor, hahabol natin. Pero talagang with the load, with the project that we have right now, mga mid of October na natin masisimulan yan sa inyo. You know what happened? May bigla silang nagkaroon ng project dyan sa Bermosa lang. No? So yung project nila dyan, nag-asikaso sila ng mga permit, na-submit na nilang lahat, and they're supposed to start the project. Nung sinubmit ho nila, pinatawag ulit sila ng opisina, ng homeowners doon sa Bermosa, hinanapan pa sila ng another list of requirements. And it took them so many weeks and days para ma-produce nila. Kaya yung taong dapat na ide-deploy doon, dinala ho dito. Kaya ito ang naumpisahan nila. Tapos, nung sinabi ko po sa kanya na, engineer, hulugan yung kalahati, yung unang bayad namin, babayaran namin yung 1.3, issue kami ng cheque, pero yung remaining na 1M ay hulugan tayo. So, 50,000 a month. Kung okay ka, papayag ka. So, hindi yung nagdalawang isip si engineer, nag-thumbs up kagad, kasi naka-online meeting kami, nag-thumbs up agad sa akin. Nung nagkita ko kami dito, sabi niya, alam mo, Pastor, mahal kayo ng Diyos. sabi ko, bakit? Pambihira timing na timing, Pastor. Ang dami kong pera. Ang dami kong huhugutin sa bangko ngayon. Kaya pwede kong, pwede kong igo yan. No? Tapos marami ho siyang mga additional dito na hindi na tayo sinisingil. No, katulad do, isa dito yung gazebo, dapat walang wala ho siyang gutter and downspout. Sabi niya, Pastor, hindi maganda yun, magpuputik kayo dyan eh. Pag umulan, lagyan natin ng gutter tsaka downspout. Sabi ko, sige, dagdag mo na lang doon sa huling bayad namin kung magkano man yung cost. Di na, Pastor, libre na yon. So, at marami pa pong iba na pinapakiusap ako. Sabi ko, yung backhoe, nandiyan na rin lang, engineer. Pakikayod mo nga yung mga batong ang lalaki doon. Di namin matanggal doon sa gate namin sa kabila eh. Magpapadiesel na lang ako, tsaka pamimeriendahin ko yung backhoe operator mo. Di na, Pastor, mailit na bagay yan. Kayurin na natin. Foreman, liga dito, kayurin mo yun. Ganun ka, no? At, yung pong sa subdivision, meron ding nakiusap na kasi may nakatambak sila doon na lupa na tumigas na yata, So napakiusapan natin si foreman tsaka yung backhoe nila. So kaya merong isang street ho dyan sa loob na under the supervision ni Kuya June, nakayod nung backhoe, nalinis nila yon na So ganun yung relasyon natin sa kapitbahay natin, sa subdivision, maganda pong i-maintain niya mga ganyan no? That's one way of also ministering to them, not directly, kumbaga, word agad ang building relationship, ay magandang simulain po ito para unti-unti maipasok mo sa kanila ang message of salvation. Di ba? So kaya sa December 10, pagparada natin dyan, ma-accommodate naman tayo ng ating mga kapitbahay dyan ng maayos. Kaya ngayon medyo tinotolerate pa nila yung parking natin doon. Sana po walang nakabalagbag na mga sasakyan doon. Sana po maayos din naman natin na ipapark yung sasakyan natin para hindi tayo masyado makaperwisyo sa kanila. Ayan. Sabi ni engineer sa akin, Pastor, ang ganda ng parking mo, ang linis na ngayon.
Kaya lang, kitang-kita mo na tain ng aso dyan. Dati hindi mo kita, ngayon kita mo na yan. But anyway, so, kaya 2 weeks na lang ho, pwede po ba tayong tiis-tiis ng konti? At after that 2 Sundays, pwede na ho tayo dito, maginhawa na tayong lahat. Ano? At doon sa December 10 natin, yung celebration natin ng ating first Hanukkah, which is the Feast of Dedication or the Feast of Lights, so, iba-iba ho ang tawag ay magagawa natin dyan sa ground natin na maayos. And look to your left, nandun na po yung menorah natin. Ayan. Yan po ay sisindihan yan doon sa December 10, hindi ngayon. Ang tawag ho natin dyan ay Hanukkah or Hanakia or Hanukkah menorah. At kung mapapansin nyo po, siya ay 9 branches, hindi 7. Kasi yung totoong menorah na nasa temple ay 7 branches yon. Ito po 9. Bakit ganon? Kasi kahit ang mga Hudyo, hindi nila ginagamit sa bahay at sisindihan yung pong 7 branches. Kasi po talagang ang 7 branches ng menorah ay pang temple lang nila ginagamit. Sa bahay, sa mga establishment, sa mga churches, even sa mga synagogue, ang sinisindihan nila ay 9 branches which they call the Hanukkah menorah or Hanukkah menorah. Yan po. Okay, so ayan na po siya. Bisitahin niyo po kasi yung pinaka-base niyan, nakasulat po dyan yung 10 tribes of Israel, 12 tribes of Israel. According to their tribe. At sino yung leader, at saka sino po yung inukit din nila dyan kung ano po yung symbol ng tribe na yon. Ayan. So kaya kung gusto nyong memorizein, linggo-linggo puntahan nyo. Tapos memorize nyo, memorize yung 12 tribes ng Israel. Yung pinaka nasa base, yung bilog, nakapaikot doon yung pangalan ni Levi. Kasi 'di ba yung tribe ni Levi nakapaikot sa buong camp. Ayun, yung po 'yon ang ibig sabihin. Okay? So, yan po ang ilan sa mga announcement for this morning at tayo po ay magsisimula ng panibagong kabanata sa aklat ng Exodus, chapter 32 na tayo. By the way, nung Sunday po, nandoon ako sa Naik, sa Assemblies of the Almighty God, 28th-year anniversary. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang naibigay na text sa akin ay nasa Torah, which is in the book of Deuteronomy. Nasa chapter 31 verses 7 and 8. At nagkaroon ako ng opportunity to give emphasis on the Torah. Kasi nga nasa Torah siya So, kaya for so many weeks, binasa ko po ng binasa yon just to get the context of Deuteronomy 31, 7 and 8. Kaya nagkaroon po ako ng opportunity doon. Para sa akin, answered prayer yon kasi ang panalangin ko sa Lord, bigyan mo po ako ng opportunity na mai-preach ko ang Torah not only in our church but in other churches or other location. And nabigyan po ako ng opportunity nung last Sunday. And I was given the opportunity nung church talagang mag-expound doon sa book ng Deuteronomy. Now, after that, ako po ay right after my preaching, pag uwi ko sa bahay, mga 8 o'clock na ng gabi, nakareceive ako ng message from the Bible School Director ng Davao. At sabi niya sa akin na, Pastor, pinakinggan ko ang message mo. Pinakinggan ko ang preaching mo. So, sabi ko, salamat po. Ngayon. And then, kagabi po, pagbukas ko ng aking messenger, nabasa ko doon na nag-announce na sila sa buong Davao na lahat yung mga pastors, leaders, and workers for the second semester nila ay tatalakayin po nila ang Torah. Ito, the same pastor po na nag-message sa akin na pinakinggan niya yung preaching ko. So sabi ko, Lord, salamat po kasi hindi man ako makapunta sa Davao para doon ako magturo nito. Pero meron kang way para mangyari yon. And it is through this Bible School Director na yun po yung tatalakay nila. It's the Torah. No? So, and siya rin po kasi yung
nag-i-establish ng Bible School dito sa parte ng Norte, sa parte ng Pangasinan, at saka dito po sa Southern Philippines. So kaya ang ano ho nila ngayon, ang direction nila ngayon is to teach the Torah. Yun, pero ganung way ang ano ng Panginoon. And then tapos yung pong pastor, yung pinaka coordinator po dito sa Southern Philippines ay tinawagan din ako at sabi sa akin, Pastor, kukunin ka namin magturo. Anong subject ang gusto mong ituro? Sabi ko, gusto ko ituro ang 7 feasts of the Lord. Siyempre, kasama ko yung wife ko doon. Kasi hindi ko kaya yung ganung mga exercises. Yung pinapanood ko nga po kayo dito na nagpa-practice na nung inyong graduation song, nasa likod ako. Sabi ko, kung ako lang po yung nag-intindi nung training na yon, tapos na tayo kanina, wala nang ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, hindi ako ganoong kaya ko lang gawin magturo. Pero yung mag-isip ng mga ganyan-ganyan, hindi ko na ho linya yan eh. Talagang pagtuturo lang, no? Kaya salamat sa aking pong may bahay, yung aming partnership, yung aming tandem. Ay sabi ko, Lord, kung loloobin mo, makarating pa kami sa ibang lugar to teach the 7 feasts of the Lord, then so be it. So be it. So, mga kapatid, tayo po ay ang COG Bacoor ay nagiging channel of blessing ng Panginoon sa iba. Kaya yun po ang aking desire at sana po ay maging desire din ng puso ninyo na itong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na kanyang property at kanyang building ay hindi lang po ang COG Bacoor ang makagamit at mapagpala, kundi lalong-lalo na po yung mga maliliit na churches na equally important to the Lord and yet wala ho silang capacity para at hindi sila makarent ng malalaking events place, pero gusto nilang magkaroon ng mga activities, Christian activities na that they can afford, then maging channel of blessing po tayo dito sa COG Bacoor. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, Exodus chapter 32, part 1, tayo po'y manalangin sandali. Ama naming Diyos, kami po ay minsan pa dumudulog sa iyo at buong pusong nagpapakumbaba at sa mga oras na ito ay amin pong hinihiling, pagkalooban mo po kaming lahat ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong mabuting balita at ang aking pong mga kapatiran, buksan mo ang kanilang mga kaisipan at bigyan ng karunungan upang kanila pong maintindihan ng kanilang mapapakinggan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So, start po natin sa Exodus 32 verse 1. Ito pong chapter na ito ay ito yung simula ng ikalimang division ng Book of Exodus. Kung natatandaan niyo po, no? At ang pinaka-headline natin dito ay infidelity. Infidelity or ang pagtataksil ng bayang Israel sa kanilang Diyos. Hindi pa po nakakababa si Moses sa Mount Sinai. Katatanggap niya pa lang ng mga instructions sa Diyos. Katatanggap niya pa lang ng paano itatayo ang tabernacle, katatanggap niya pa lang nung 10 commandments na tinatawag natin, yung pong mitzvot, yung justice system ng Diyos. 40 days na nandoon si Moses. Si Joshua kasama niya pero nasa baba, ang pinayagan lang pumanik dun sa summit ay si Moses, and he was there for 40 days. Hindi pa po nakakababa si Moses. Nagre-rebelde na yung mga tao dun sa baba. Ito po yung senaryo dito. Kaya tinawag po natin yung division na ito ng Book of Exodus ay yung pong infidelity. Tingnan ho natin, verse 1. When the people saw that Moshe was taking a long time to come down from the mountain, they gathered around Aaron and said to him, "Get busy and make us gods to go ahead of us, because this Moshe, the man that brought us up from the land of Egypt, we don't know what has become of him." Now, unang-una po, sabi dyan, when the people saw.
Ano po yung unang-unang pagkakasalang nagawa ni Eva at ni Adan, in particular si Eva, when she saw that the fruit or the tree, no, is will make him wise or will make them wise. Ano po ang ginawa ng mag-asawa? Sila ay nagkasala. No? So, ang sabi ho sa atin sa Bible, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ito po ay sa pananaw ng mga tao. Nung nakita nila si Moses, 40 days lang ho ito, ha? 40 days. Sambuang mga higit lang na nawala sa paningin nila si Moses, nawala sila sa paningin ni Moses at saka ni Joshua, pero may naiwan pong in charge Andun si Aaron. At si Aaron po, alam natin, siya ang kauna-unahang magiging high priest ng Israel. Naibigay na ang Torah, naibigay na po ang instructions ng Diyos sa tabernacle, and pagbaba ni Moses ay bibigyan niya na lang ng instruction yung mga tao, pero ito po ang kanyang dinatnan. Yung mga tao, sabi diyan, when the people saw that Moshe was taking a long time to come down from the mountain, they gathered around Aaron and said to him. Now, for the Orthodox Jew, kang ayon po sa records, hindi po daw nila sinisisi dito si Aaron. Kasi kung titingnan natin, si Aaron ang naging pasimuno ng paggawa ng golden calf. Yung pong hihirangin na kauna-unaang high priest ng Israel ay siyang naging pasimuno or naging pinuno sa pagtataksil sa Diyos. Pero ang sabi ng mga Orthodox Jew, hindi si Aaron ang dapat sisihin. Ang dapat sisihin diyan yung mixed multitude. So pag sinabi po nating mixed multitude, ito yung kalipunan ng mga Gentiles at ng mga Hudyo. Remember, when they came out from Egypt, pagpunta nila sa wilderness, may mga kasama pong Egyptians, kasi devastated yung buong bansa ng Egypt So merong gusto nang tumakas dun sa kahirapan. Kaya may iba ring mga nationalities na sumama sa kanila sa pagtawid. Plus, na-witnessan nila kasi the power of God ng Israel. So kaya sumama sila. Kaya mixed multitude yon. So kaya ang sinisisi po dito ng mga Orthodox Jew, yung mga traditional Jew, hindi si Aaron. Ang sinisisi nila ay yung mga sumamang mga Gentiles na ito, ng mga Egyptians, ng mga iba-ibang lahi, sila ang may kasalanan, sila ang pasimuno ng pagtataksil na yan sa Diyos. Whether true or not, we do not know. Pero ano po yan? Kumbaga, record sa history. Sabi rito, get busy and make us gods. Now, remember po, this is ridiculous. Di ba? Sabi nila, make us gods to go ahead of us. Now, remember, ang may power to create lang, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ay merong power to create mankind, pero ang mankind has no power to create God. Look at the thinking ng mga tao, no? Make us gods to go ahead of us. Because this Moshe, the man that brought us up from the land of Egypt, we do not know what has become of him. Now, don't ever think na ang nasa isip ng mga taong ito is ibang Diyos. Because the word na ginamit po dito, ang ibig sabihin is Yud He Vav He. So, ibig sabihin, nag-iisip sila, nagagawa sila ng Diyos, pero ang nasa isip nila, ang gagawin nila is the replica of the true God. Hindi ho sila nag-iisip dito ng ibang Diyos, yung Diyos ng Egypt o Diyos ng other nations. Wala hong ganon. Ang nasa isip nila is yung totoong Diyos, magkaroon siya ng representation na makikita nila, na visible sa kanila. Ito po ay pangkaraniwan sa tao. Kasama ho tayo doon na gusto natin meron tayong nakikita, gusto natin meron tayong nahihipo, no? To assure us na nandun ang Diyos. Kaya po ang Diyos, binigyan niya ng instruction si Moses na magtayo ng tabernacle hindi para sa kanya.
binigyan ng Diyos ng instruction si Moses, pagbaba mo, magtayo kayo ng tabernacle para yung presence ko ay alam nyo nandoon. Kaya pag may bumabang clouds at nandoon yung liwanag, then my presence is there. And I will meet with you there once a year. So, kaya binibigyan po ng Diyos ng assurance yung mga Israelita, I am in the midst of you through the tabernacle. So kaya yung tabernacle po, although it was called the dwelling place of God here on earth, but it is not primarily not for God. It is primarily for the people of Israel para makita nila na ang presence ng Diyos nandoon sa gitna nila through the tabernacle. Okay? So because alam ng Diyos as human as we are, gusto natin may nakikita, gusto natin may nahihipo to give us the assurance na nandyan siya. Diba? Kaya marami po sa atin talaga struggle tayo sa prayer kasi wala tayong nakikita Wala tayong nahihipo So kaya ang tao, ang tendency niya dahil meron siyang longing to satisfy itong longing na ito na nandyan ang Diyos, nagki-create siya ng isang bagay na para magbibigay ng assurance sa kanya na nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Kaya sila nagtatayo ng mga parang replica ng Diyos. So ito po yung ginawa nila dito. Hindi ang nasa isip nila ay may ibang Diyos sila. Ang nasa isip nila, ito pa rin si Yud-He, Vav-He, pero kailangan magkaroon siya ng representation na nakikita namin. Another thing po, mga kapatid, ito ay isang karakteristik ng tao. No? At the first sign of trouble, ang unang nangyayari sa atin, nagpapanik tayo. Tama? At the first sign of trouble, panic tayo. Pag nagpanik tayo, gagawa na kagad tayo ng solusyon sa sarili natin para maibsan tayo doon sa trouble na yon. Tendency ho ng tao yan. Lahat tayo ganyan. No? At the first sign of trouble, panic. Pag panic, gagawa ka kagad ng solusyon para maibsan ka doon sa problema mo. And this is exactly what's happening sa kanila. Ito po yung nangyayari kasi wala yung leader. Although nandun si Aaron, pero po yung pinaka-leader talaga, si Moses, as designated by God, wala doon. The second in command, si Joshua, wala din doon. Si Joshua nandun sa gitna ng bundok, si Moses nandun sa summit, si Aaron nandun sa ground. So nandun si Aaron, and now, ito ang nangyari. Because of pressure. Typical din ito sa ating mga leaders. Pag pina-pressure na tayo, we tend to give in to the pressure. Sabi po doon sa verse 2, Aaron said to them, have your wives, sons, and daughters strip off their gold earrings and bring them to me. Hindi ko po alam kung anong significance, bakit laging hikaw Siyempre may mga bracelet naman yon, may iba pang other ornaments sila, pero ang hiningi yung pong earrings nila, and in particular yung gold. No? Sabi ni Aaron, because of peer pressure, because of pressure from the people, anong ginawa ni Aaron? Give me your gold earrings. Lahat, asawa nyo, anak ninyo, no? Sons and daughters, lahat dali nyo sa akin. So nag-give in si Aaron sa pressure ng tao. Magandang lesson ito sa ating mga leaders. No? Never ever give in to the pressure of people. It is easier said than done. Madaling sabihin yon. Pero pag nandyan na po yung pressure, mahirap nang gawin yan. Yan na po talaga yung testing kung sino ang totoong leader. No? At karamihan po sa leaders ay nag-give in sa pressure. Etong si Aaron, kita natin, no? Walang kamalay-malay si Aaron, he will be the first high priest of Israel. And yet he was the first one among the leaders to give in to the pressure of the people. Kaya it is really always good to stick to what the scripture says and then obey it rather than listen to the pressure of the
crowd rather than listen to the pressure of the people. Sabi sa verse 3, the people stripped off their gold earrings and brought them to Aaron. So hindi ho mangyayari yon kung walang utos na nanggaling kay Aaron. Hindi rin naman mangyayari yon kay Aaron kung walang pressure galing sa tao. So lahat to sila, sa madalit salita, nag-contribute dito sa infidelity na ito. Hindi ho pwedeng iligtas ni Aaron ang sarili niya. At hindi pwedeng sabihin ni Aaron na hindi siya accountable doon, na hindi siya responsible. Accountable and responsible ho siya doon sa action na yon. Kasi kung hindi siya nagpa-pressure, hindi siya magbibigay ng ganong utos. Kung wala siyang naging utos na ganoon, walang ibibigay ng mga golden earrings yung mga tao. Yung mga tao naman, kung di nila pinressure yung leader nila, hindi rin mangyayari yon. Sa madalit salita po, nangyari ang lahat ng yon dahil nagkaroon ng contribution silang lahat doon. Yung mga tao at yung mga leaders. No? Verse 4, he received what they gave him, melted it down. So meron pong 3 million people ito. And how long does it take for all the earrings to be collected? I do not know how long. Bago na-collect yung 3 yung mga hikaw na yon sa 3 milyong tao. And then nung makolect po yon, tinunaw pa. So meaning meron pong prosesong nangyari. Now kung gaano po kalaki itong golden calf na ito, di rin natin alam kung gaano kabigat at gaano katagal yung proseso. Pero may ibig sabihin may time. No, hindi ito bigla-bigla lahat nangyari. May time po ito, which means during the course of ng pinoproseso nila ito, nandoon pa din po yung opportunity for Aaron to stop it, nandoon yung opportunity for people to stop it. Nandun ho yung opportunity na yon. Meron silang time, hindi po ito overnight na nangyari. Kasi you cannot collect all the gold earrings in one single night. Plus, ipoprocess mo pa yun, tutunawin mo pa yun. Saan ka kukuha ng lalagyan nun para matunaw yun? Gagatungan mo yun para matunaw yun. No? Sabi diyan, verse 4, he received what they gave him, melted it down, and made it into the shape of a calf. They said, Israel, here is your God who brought you up from the land of Egypt. Again, ulitin ko po. Although in the English translation, it is in small g, referring to hindi Diyos, di ba? Pag small g. Pero when you look at the Hebrew word po dito, ang ginamit dito ay Yud-He, Vav-He. Ang totoong Diyos. So ibig sabihin, ang nasa isip ng mga tao talaga ay ang totoong Diyos. Kaya lang, remember when God gave Moses the 10 Commandments, ano ang sabi sa kanya? Do not make any graven image. So kahit na ang isip mo, Diyos yan. Pero ang bilin ng Diyos, huwag kang gagawa, huwag kang lilikha ng anumang imahen. Kahit na ang isip mo pa, Diyos yan. Hindi yan Diyos-Diyosan. Yan ay representation ng totoong Diyos. Ganun pa man, pinagbawal pa rin ng Diyos. Walang images. Kaya yung tabernacle, pag tiningnan nyo po, lahat ng furnitures doon, lahat ng nasa loob noon, inside and out, wala hong representation doon ng Diyos. Walang image ng Diyos doon sa loob ng tabernacle, loob at labas. Kaya yung pong menorah yan, hindi po image ng Diyos yan, ha? No, wag ho nating luhuran yan at hindi ho altar yan na para luhuran. It is just, ang sineselebrate lang natin dito po is the Hanukkah, no, na Festival of Lights, yung miracle na ginawa ng Diyos during that time. So, they said, Israel, here is your God. Here is Yud-He, Vav-He. Yun po yun. Who brought you up from the land of Egypt. So in their minds, in the minds of the Jews, ano yun? Diyos ng Israel yung nire-represent noon. Hindi Diyos ng Egypt. Hindi Diyos ng mga Amorites or Hittites or Jebusites. Hindi po. Kundi yun. Kaya lang, ang pagkakamali po doon,
ay nag-create sila ng isang image. Question, bakit cult? Siyempre, no question kung bakit golden. Kasi golden earrings nga yung pinakuha eh. Yun ang tinuna. Pero bakit cult? Ang kanilang ginawa. Well, if you go back to history, makikita nyo po na kahit yung mga iba-ibang bansa na hindi naniniwala kay Yahweh, basta sila po ay nag-create ng image ng Diyos nila, it is a common practice in the Middle Eastern countries na ang kanilang Diyos ay cult. Kasi po, ang cult ay nagsisimbolize ng strength. Kaya yun ang ginagawa nila. Kaya po, hindi lang ang Israel ito. Even yung other countries po, ng mga pagan countries, kapag ka sila ay huhulma ng kanilang Diyos-Diyosan, ang hinuhulman nila ay cult din. Kaya yun ang unang pumasok sa isip ng mga Hudyo. Nang igagawin nila ay cult. Kasi nga it symbolizes strength. So kaya yun ang kasi it's a common practice in the Middle Eastern countries na ang representative ng Diyos nila ay cult. Kaya cult ang ginawa, no? Kaya hindi horse or hindi pig. No? Kaya wala ho silang year of the pig, year of the rooster. Wala hong ganon. Kundi baka isipin natin, year of the cult kasi yon. Hindi ho, walang ganon. It is a common practice in the Middle Eastern countries na ang representation ng kanilang Diyos, kahit sino pa man Diyos yung kinikilala nila, ay isang cult. Because ang cult ay nagsisimbolize ng strength. Yun po yung dahilan doon kung bakit cult. Okay? So, pagkatapos nilang hulma, eto na. Here is your God who brought you up from the land of Egypt. On seeing this, tingnan niyo po si Aaron, siya ang nag-utos. Under pressure, inutusan ng tao, kolektahin lahat ng mga hikaw na ginto. No? At siya rin ang pasimuno sa pagtunaw nito. Siya rin ang pasimuno sa paghulma nito para maging cult. Nung tapos na, Aaron built an altar in front of it and proclaimed, tomorrow is to be a feast for Adonai. Again, ang nasa isip po ni Aaron dito is Yud-He-Vav-He, yung totoong Diyos nila. Kaya kung iisipin mo, ngayon, madalas mapapakinggan natin, di ba? Hindi naman kasalanan yan kasi representation lang yan ng Diyos. Kasi ang nasa isip nila, yan ay representation ng totoong Diyos. Pero ang mali nga po doon, sinabi na ng Diyos, huwag kayong gagawa ng kahit anong image. Wala dapat. No? So, verse 6, early the next morning, they got up and offered burnt offerings. Saan nila ginagawa yung burnt offerings na yan? Doon nila ginagawa yan sa brazen altar eh. Di ba? Although, at this point in time, wala pa ho tayong makikitang natayo na yung tabernacle. Nakuha pa lang ni Moses ang instruction kung paano itatayo. Ano yung mga details noon? Ano yung mga specifications noon? Wala pa ho silang tabernacle at this point in time. Dahil pababa pa lang si Moses eh. Kakukuha niya pa lang nung detailed instruction sa Diyos eh, kung ano yung itatayo. So wala pang tabernakulong na itatayo. Pero, nung makita ho nila na kandyan na yung golden calf, doon nila ngayon gagawin yung kanilang burnt offering sa harapan ng golden calf na yan. At sabi dyan, and presented peace offerings. So dalawang klaseng offerings, burnt offerings and peace offerings. No? Di ba yung brazen altar, tatlong offerings ang ginagawa nila doon eh. Yung burnt offerings, yung peace offerings, at saka yung pong sin offering. So at this time, in front of the golden calf, they offered burnt offerings at saka peace offerings. Afterwards, the people sat down to eat and drink. Okay? Nothing wrong kung tutusin doon sa eating and drinking. Kaya lang po, sabi diyan, then they got up to indulge in revelry. Nagwala na ang mga tao. No? Nagpiestang katakot-takot na po rito nang wala sa lugar. Pinagpestahan na nila yung golden calf na itinayo nila, na hinulma nila. At yun na po,
Ang isip nila, sumasamba sila sa totoong Diyos. Yun po yung isip nila dyan. Hindi po ang isip nila dyan, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. And even nowadays, among our friends, relatives, office mates, classmates, di ba? Na ang isip nila, sumasamba sila sa Diyos. Di ba? Alam nila sumasamba sila sa Diyos. Ngayon, tayo po kasi binuksan na ng Diyos ang ating isip, binuksan na ng Diyos ang ating kaalaman, kaya alam natin na hindi sila sumasamba sa Diyos. Kaya ang sabi natin, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Now, these people, they will not accept it na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Para sa kanila, hindi Diyos-Diyosan yon. Para sa kanila, representation yan ng Diyos na totoo. Kaya hindi Diyos-Diyosan yan. The same is true with them. Naniniwala silang hindi Diyos-Diyosan kasi hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sinasamba nila dito sa isip nila ay ang totoong Diyos. Representation lang ito. And to them, nothing wrong with this. But in the eyes of God, it's totally sinful. Hindi pa bumababa si Moses para dun sa covenant. You broke it already. You broke it already. Nagtaksil na kayo. Now, ito po ay tinitingnan ng Diyos ng isang adultery case. Bakit po adultery? Kasi nga po, hindi na naging faithful ang bayang Israel sa Kanya. At para sa Kanya, it is a sin of adultery. Okay? Afterwards, the people sat down to eat and drink, then they got up to indulge in revelry. Nasa ano pa to, no? Nasa wilderness pa ito. Nagtipar na sila. Nagparty dito, party doon. Verse 7, Adonai said to Moshe, go down, hurry. Alam ng Diyos kung ano na nangyayari sa baba. Your people, pansinin niyo po, your people whom you brought up from the land of Egypt have become corrupt. Have you noticed that? Now go back to other chapters. Ang tawag ng Diyos sa kanila, my people. But when they broke covenant because of that golden calf, sabi ng Diyos sa kanila, sabi kay Moses, your people, which means they are not my people anymore because they broke covenant with me. Your people. Hindi ko na tao yan. Your people. Last Sunday po, yung preaching ko doon sa Naik, binigyan kasi nila ng emphasis doon yung verses 7, 8, na ang pangako ng Diyos sa kanila ay, I will never leave you nor forsake you. And we commonly quote this verse, believing, of course, that God will never leave us nor forsake us. But remember, nakapaloob po yan sa Mosaic Covenant. At ang Mosaic Covenant ay hindi unilateral. Ang Noahic Covenant, unilateral. Ang Abrahamic Covenant, unilateral. Meaning, maging faithful man si Noah at si Abraham, tutuparin ng Diyos yung kanyang covenant, yung kanyang pinangako. Pagdating po sa Mosaic Covenant, it is bilateral. Which means, gagawin ng Diyos yung kanyang ipinangako kung gagawin ng bayang Israel ang kanilang dapat gawin. At yun ay sumunod sa utos ng Diyos. Pag hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, walang obligasyon ang Diyos na tuparin yung kanyang ipinangako. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag sila ay nagtaksil at nagkasala, ia-abandon ko kayo. Aalis ang presence ko sa inyo. So kaya po yung sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you, yun po ay nakapaloob sa Mosaic Covenant, bilateral. Kaya kung tayo po ngayon, kiniklaim natin that the Lord will never leave us nor forsake us, but don't forget, nakapaloob ho yun sa bilateral agreement. If you abandon God, listen to me, church, if you abandon God, He will abandon you. He will abandon you.
iiwanan ka ng Diyos. Pag tumalikod ka sa Diyos, tatalikuran ka niya. Huwag mong i-claim yung He will never leave me nor forsake me, because yung pong promise na yon, nakaangkla yon sa bilateral agreement. Meron role ang Diyos, meron kang role. Tutuparin natin parehas dapat yon para mangyari yung pangako ng Diyos na yon. Okay? So God will not leave you nor forsake you. That's true if you will do your part. But if you will not do your part, God is not obligated to bless you. As a matter of fact, ang sabi ng Diyos sa kanila, kapag dumating yung time na kayo ay inaalipin na ng ibang bansa at nahihirapan na kayo, no? Isipin ninyo na kaya kayo nagkaganyan dahil sa kasalanan ninyo. At kapag naisip nyo na kaya kayo nagkakaganyan dahil sa kasalanan ninyo, ito naman ang pangako ng Diyos sa kanila. Magsisi kayo at bumalik kayo sa akin at kayo'y kahahabagan ko. Pero, nakaano po yun? Ang premise nung kahahabagan ko kayo, kung magsisisi kayo at babalik sa akin. Pero kung hindi kayo magsisisi at hindi kayo babalik sa akin, then I will not return to you. Then I will not show mercy to you. Yun po yung kondisyon nun. Ganon din ho sa atin, mga kapatid. Kaya po, nung na-born again tayo, naging bayan tayo ng Diyos, ito ang kanyang batas. Ito ang susundin ninyo. Kumbaga po, sa isang bayan, may mga batas na sinusunod ang tao. Yung batas ng pamahalaan. Kung ikaw ay Filipino citizen, ito ang batas na tutupdin mo. Susundin mo ang batas ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, kung ikaw ay bayan na ng Diyos, you are now a spiritual Jew, meron siyang batas. Yan ang susundin mo. Kapag sinunod mo yan, pagpapalain kita. Pag hindi mo sinunod, a-abandon kita. As simple as that. Alam niyo po, ang malaking sa tingin ko, na pagkukulang o kung hindi man pagkukulang, pagkakamali na maraming mga churches po ngayon, ang laging ipinapangaral, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mahabagin, which totoo naman po lahat yon. Kaya lang, nawawala po yung kabilang parte ng Diyos na ang Diyos ay nagpaparusa din. Na ang Diyos, ang kanyang mga pangako ay nakaangkla doon sa pagtupad mo sa iniuutos niya sa iyo. Kaya kung hindi mo tinutupad ang inuutos niya, huwag kang mag-expect na ibe-bless ka. Because ang blessing ng Diyos ay nakakabit doon sa pagsunod mo. Kaya kung hindi ka susunod, then huwag ka mag-expect ng blessing. Ngayon, kung magka-loko-loko na buhay mo, mapariwara ka na at na-realize mo na kaya nangyari sa iyon, dahil sa iyong pagtalikod sa Diyos, ang sabi ng Diyos, balik ka lang, magsisi ka, magpapakita ako sa iyo ng habag. That's the condition ng Diyos. So ano pong nangyari dito? Sabi dito, so quickly they have turned aside from the way I ordered them to follow. So quickly. Isipin niyo po, no? For 40 years, nasa wilderness sila, nakita nila yung provision ng Diyos. Nakita nila yung power ng Diyos. Nakita nila yung miracle ng Diyos. Nakita nila yung protection ng Diyos. From Egypt to wilderness. And for 40 years, nakita nila yung faithfulness ng Diyos. But at the first sign of trouble, ano hong ginawa nila? They turn to their own ways. Limot na kaagad yung limot na kaagad yung 10 plagues sa Egypt. Limot na kaagad yung tumawid sila doon sa Red Sea on dry ground. Limot na agad yung manna from heaven. Limot na yung quail provided to them by the Lord. Limot na yung water from the rock. Limot na nila lahat yon. 40 days lang wala yung leader. 40 days lang wala yung leader. Nag-imbento na ng kanilang sasambahin. Gusto nilang may makita na. And alam niyo po mga kapatid, this is going to be ito pong dadating na panahon natin, this is going to be the
People in the world will cry out for a golden calf. People will cry out to have a golden calf. And the last golden calf that people will erect is the Antichrist. The Antichrist. And we are nearing the end. Kanina lang po, nagpasa ako sa inyo ng ipinasa din sa akin. Kahapon ng Sabado, ang Israel po was surprisingly attacked by Hamas. So under attack ngayon po ang Israel. Please pray for them. Binobomba po ngayon ang Israel. No? Libre daw pong mag-tour ngayon doon. Baka gusto nyo. Pero binobomba ang Israel ngayon sa kasalukuyan. So let's pray for them. So, sabi diyan, they have cast a metal statue of a calf, worship it, sacrifice to it, and said, Israel, here is your God who brought you up from the land of Egypt. Unang violation, nag-create ng image. Bawal na bawal sa Diyos. Pangalawa, we worship yung calf. Pangatlo, nag-sacrifice doon sa calf. Pang-apat, nag-declare na sila, ito ang nagpalaya sa inyo sa Egypt. Nasaan na ang totoong Diyos? Hindi ho ba napakalaking insulto nito sa Diyos ng Israel? Unang-una, wala siyang anumang image sa mundong ito ang pwedeng ihambing sa Kanya. Kaya po ayaw ng Diyos na mag-create tayo ng image kasi walang pwedeng kahit anong imahin pa, kahit gaano kaganda, gaano kakintab, gaano kalaki, gaano kabigat, wala akong pwedeng ihambing sa Diyos. Kaya hindi ka pwedeng mag-create ng any image at all para magre-represent sa Kanya kasi wala po ang pwedeng ihambing sa Kanya. Pangalawa, wala akong pwedeng dapat sambahin dito sa mundong ito, kundi ang Diyos ng langit at ng lupa lang. Sa Kanya ka lang magsasacrifice. Wala nang iba. At kung ngayon man po ay napalaya sa lahat ng ating mga kasalanan, it is because ang Diyos ang may gawa nito sa atin. Adonai continued speaking to Moshe, I have been watching these people, and you can see how stiff-necked they are. Wag ho nating i-condemn yung mga Israelita kasi kahit din naman ho tayo matigas din ho ang ulo natin di ba? Maraming pagkakataon po yon na tayo'y matigas ang ulo, tayo ay mga stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger can blaze against them and I can put an end to them. I will make a great nation out of you instead. Ano pong solusyon ng Diyos? Magsisimula ulit siya ng panibagong nation kay Moses. Ibig sabihin, lilipulin niyang lahat yun nandun sa baba. Wow! Kaya sabi niya, leave me alone. Moses, leave me alone. Sabi niya, so that my anger, galit na galit ang Diyos dito, can blaze against them and I can put an end to them. Tapos sabi niya, I will make a great nation out of you. Now, think about that, mga kapatid. Kung papaanong ang ginawa ng Diyos kay Noah, nilipol lahat ng tao, tinira si Noah at ang kanyang pamilya, at nagsimula ulit siya ng panibagong henerasyon. Ito ang gagawin ng Diyos. Lilipulin ko silang lahat. And I will make a great nation out of you, Moses. Pero, bait ni Moses. Moses pleaded with Adonai, his God. He said, Adonai, why must your anger blaze against your own people? Pakinggan niyo po si Moses. Sabi niyang Diyos, Moses, your people. Sabi ni Moses, your people. Pinagpasapasahan na sila, di ba? Sabi ni Moses, why must your anger blaze against your own people whom you brought out of the land of Egypt with great power and a strong hand? Sangayon po sa mga sages,
mga matatalinong rabay ng Israel, culturally, kapag sila po ay nag-uusap o kaya sa negosyo, nagbebentahan, mapapakinggan nyo daw po yung dalawang Hudyo o mga Middle Eastern people na pag pinanood mo sila, pareha silang sumisigaw, pareha silang galit. Kung sa tingin mo, yung mga kamay talaga nagliliparan daw yon habang nag-uusap sila. Kapag ikaw, hindi ka taga Middle Eastern countries at hindi mo kultura yon, ang tingin mo nag-aaway sila. Pero that's part of the culture. Kaya ang assumption daw ho nila dito, nagsisigawan ang Diyos at si Moses. Nakikipagsigawan si Moses dito. Nakikipagtalo. Hindi po dahil galit. Okay, ulitin ko ha. It's a culture. Normal yon, hindi galit yon. Kasi kaugalian, yun po yung kanilang expression ng pag nagdi-deal sila. So ganito daw po ang senaryo dito. Na nung lumapit si Moses, nakikipag-bargain siya, nakikipag-negotiate siya sa Diyos, at medyo ang ano daw po dito ay nagkakaroon ng sigawan. Ewan ko kung totoo yun, pero yun po based on the culture kasi. Sabi ni Moses, why let the Egyptians say it was with evil intentions that he led them out to slaughter them in the hills and wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger, relent, don't bring such disaster on your people. No, nag-intercede na magitan si Moses para sa mga tao. Guilty no? They are found guilty, violating the Torah, violating the law of God. Ang sentensya doon, death, di ba? Pagka ang nakumit mo is adultery, capital punishment yon. Kaya lilipulin sila ng Diyos Lahat sila lilipulin ng Diyos kasama si Aaron. Matitira si Moses at kayang mag-create ulit ng panibagong nation of Israel ang Diyos kay Moses. Sabi dun sa verse 13, matatapos na po ako, remember Abraham, Yitzhak, and Israel, their forefathers, no? Your servants to whom you swore by your very self. You promised them, I will make your descendants as many as the stars in the sky, and I will give all this land I have spoken about to your descendants, and they will possess it forever. Pinapaalalahanan ni Moses ang Diyos no? Nangako ka sa kalululuhan ko. Diba? Nangako ka kay Abraham, nangako ka kay Isaac, nangako ka kay Jacob. Nagagawin mong great nation ito. Pwede naman gawin ng Diyos yun Lilipulin ko sila Magsisimula ulit ako sa iyo. Pwede naman gawin ng Diyos yun. Kaya sabi po sa verse 14, Adonai then changed his mind about the disaster he had planned for his people. Through the intervention of Moses. Kaya po pwede pala, no? Pag-pray natin ang ipag-pray yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating pamilya, mag-intervene tayo. Manalangin tayo, ipag-pray natin sila. Kaibigan, kaopisina, kapitbahay, mga mahal sa buhay. Moshe turned and went down from the mountain with the 2 tablets of the testimony in his hand. Tablets inscribed in both sides, on the front and on the back. Alam natin, doon sa huling nabasa natin, it was written by the finger of God. The tablets were the work of God, and the writing was the writing of God engraved on the tablets. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, it sounds like war in the camp. He answered, that is neither the clamor of victory nor the wailings of defeat. What I hear is the sound of people singing. But the moment Moshe got near the camp, when he saw the calf and the dancing, his own anger blazed up. No, siya nagalit. May katwiran pala ang Diyos na magalit dito sa mga taong ito. Now, dito po ako magtatapos. Ayoko kasing mabitin.
Sabi doon, he threw down the tablets he had been holding and shattered them at the base of the mountain. Question, bakit binato ni Moses yung tablet? The normal answer natin, galit. Which is tama naman. No, ayun, kasasabi lang, galit siya eh. Pero pwede namang galit siya, hindi niya binato yung tablet eh. Sinulat ng Diyos yun eh. Pero ba't niya binato? No? Ba't niya binato? Now, dito po papasok ngayon ang kultura sa Middle Eastern countries. Kasi in those days, in the Middle Eastern countries, pag kayong dalawang parties ay nagkasundo, isinusulat ito sa tablet of clay. Okay? Now, kapag merong hindi tumupad doon po sa kasunduan, nagkakaroon sila ng seremonya. Yung tablet of clay na yon, binabasag sa harapan nung kabilang party. Babasagin yon. Para ipakita, it is an expression, basag na ang kasunduan natin. It doesn't exist anymore. Kaya ginawa ni Moses yon. Hindi lang po siya dahil galit. No? Hindi ito out of emotion lang. Meron pong nakapaloob na kultura doon. Para ipakita sa buong 3 milyong tao that the covenant between you and God has been broken. It is no longer in existence. You are on your own. Yun pong ibig sabihin nun. Now, sa susunod po nating mga tatalakayin, kikita natin, hindi totoo yung pelikula ng Ten Commandments ni Cecil B. DeMille na bumuka ang lupa, kinain ng tao. Ha? Wala hong nangyaring ganoon. Ano ang nangyari? Yung lahat ng tribo ng Levi, kasi Levi si Levite si Moses eh. Lahat ng tribo ng Levi, sila po ay kumuha ng kanilang mga espada, pinagpapatay yung mga tao. Sinaksak, pinatay, tinaga, kamag-anak, anak, asawa na nagtaksil sa Diyos. 3,000 ang namatay nun sa mga oras na yon. Pero hindi ho bumuka lupa. Ha? Okay, so tutuloy ho natin ito next Sunday sa mula verse 20 and following. Tayo tayong lahat, tayo po ay aawit.